Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father. I glorify His name, for His love will endure forever, for all eternity, yung pagmamahal ni Almighty Father. Hindi magbabago. And I praise Jesus Christ for saving us from eternal damnation. Kung hindi dumating si Jesus Christ, lahat tayo sa impyerno ang punta because of our wickedness. Kaya pasalamat tayo kay Jesus Christ. Because of His blood, we now have hope and a future. Mahal din tayo ni Jesus Christ. Mahal din tayo ni Almighty Father. So we are blessed dahil mahal tayo. Hindi tayo nag-iisa. Lagi-lagi natin kasama yung tatay natin. We should read the Bible always to know our Father and Jesus Christ. So, makikita natin dito nun sa John chapter 17 na si Almighty Father, kaisa niya si Jesus Christ. At si Jesus Christ, kaisa rin tayo. Nakalagay dito sa John chapter 17 verse 22. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. I in them, and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and have loved them, as you have loved me. So, mahal ni Almighty Father tayo, gaya ng pagmamahal niya kay Jesus Christ. At dati ang araw na magiging perfect tayo, gaya ni Jesus Christ. And what we need to do is to trust our Father, to obey Him, to be submissive to our Father of His directives. Walang nakakakilala kay Almighty Father ng buong buo, kundi si Jesus Christ. At si Jesus Christ, He introduced us to our Father. Dahil simula pa nung gawin ni Almighty Father ang mundo, kasama na niya si Jesus Christ. John chapter 17 verse 24. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am. So tayo yon, ibinigay tayo ni Almighty Father kay Jesus Christ. Kaya kung nasan si Jesus Christ, doon din tayo. That they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Mahal na ni Almighty Father si Jesus Christ bago pa man gawin ang mundong to. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me. And I have declared to them your name, and will declare it, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. So, parang si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, mahal tayo. Gusto na tayo maging kaisa at pakasama sa eternal kingdom ni Jesus Christ na itatatag ni Almighty Father. Yun yung totoong blessings, yung mahal tayo ng tatay natin. Yung mga na-experience lang natin dito na pagkain, blessings din yun. May mga bagay tayo na kailangan natin sa araw-araw, blessings yun ni Almighty Father. At nawawala yun, diba? Dahil dito sa mundo. Pero yung pagmamahal ni Almighty Father, tsaka yung pagmamahal ni Jesus, never na mawawala yun. Yun ang real treasure. So magkaiba yung treasure ang tatay natin. Tayo ang kanyang inheritance at siya ang inheritance natin. Magiging kaisa tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father. So isa rin yung proof na si Jesus Christ ay God, like the Almighty Father, kasi magkaisa sila.
last time we read Jeremiah chapter 21, it's about yung time na Jeremiah was struck by Pashur. So si Pashur, anak siya ng isang priest or religious leader yung time na yon. Binugbog niya si Jeremiah. And after niya bugbugin si Jeremiah, ikinulong niya sa stockroom overnight. Imagine bugbog sarado si Jeremiah, tapos ikinulong pa sa stockroom. Walang pagkain. Pero iingatan ni Almighty Father ang kanyang mga anak, mga nagtitiwala sa kanya. And so, nakita ni Almighty Father yung pangbubugbog na ginawa ni Pashur kay Jeremiah. Kaya, si Almighty Father ang magbibigay ng justice kay Jeremiah. At tayo rin, kung may mananakit na mga tao sa atin, we don't have to do anything. Give it all to our Father. He will avenge us. Pero hindi naman natin sasabihin, Lord, tulungan mo kami, bugbugin mo yun, patayin mo yun. No. We give it to our Father. Lord, I give it to you, the pain and the sufferings that I went through. I give it to you, my Father. At alam na ni Almighty Father ang kanyang gagawin. Basta maging honest tayo sa Father natin. I-pour out natin yung hearts natin sa Father natin. And He will protect us and avenge us. Romans chapter 12 verse 19. Romans chapter 12 verse 19 to 21. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. At saka dito sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 32 verse 35, vengeance is mine and recompense. Their foot shall slip in due time, for the day of their calamity is at hand, and the things to come hasten upon them. So si Jeremiah, hindi siya nag-revenge. Umiyak siya kay Almighty Father. Sinabi niya lahat kay Almighty Father. Yung kanyang misery, yung sorrow. At ang mangyayari kay Pashur, magkakaroon siya ng paranoia. Kaya ang tawag sa kanya ay Magor Misabib. Lagi siyang takot. Dahil makikita niya with his very own eyes na pinatay ang kanyang mga kaibigan. At traumatic yun, ano? Makikita mo na buhay tapos pinatay sa harap mo. Kaya magkakaroon siya ng paranoia and anxiety. Lagi siyang nagbabantay. Kabado lagi. Yun ang isa sa mga parusa kay Pashur at papatayin siya sa labas ng Judah. Dadalhin siya as captive sa Babylon. Kasama ng kanyang mga family at kaibigan. Dahil sila ay mga sinungaling. Ito namang si Jeremiah, pinipigil niya yung kanyang sarili to tell the people of the anger of the Lord. Ayaw niyang banggitin ang pangalan ni Almighty Father. Kasi yung mga tao ay lagi siyang binubuli or taunt or they jeered at Jeremiah. They sneered at him. Alam niyo yun? Yung jeer, yung laging inaasar nila or pinagtatawanan nila. They make fun of Jeremiah. They mock him. Ganun ang ginagawa ng mga tao kay Jeremiah. Kaya pinipigil ni Jeremiah magsalita about kay Almighty Father. Ayaw niyang banggitin. But he cannot contain himself. Because yung heart niya nakalagay dito. My heart like a burning fire. But His word was in my heart like a burning fire. Shut up
in my bones. I was weary of holding it back and I could not. Pinipigil niya yung sarili niya ni Jeremiah, pero hindi niya kayang pigilan. Deeply embedded sa kanyang puso yung pagmamahal kay Almighty Father. Inilagay ni Almighty Father yun sa kanya. Kaya kahit na anong pambubuli ang ginawa kay Jeremiah, hindi siya tumitigil. So ito, maraming years ang nagdadaan na to, no? Hindi lang dahil sa isang prophecy, isang taon lang nangyayari, kundi maraming years. Iba-iba siya ng lugar pumupunta. Iniikot niya yung buong Judah. Pero malungkot si Jeremiah dahil wala siyang mga kaibigan. Ang meron siya mga acquaintance lang. Kakilala. Iba yung kakilala sa friends, diba? Niwala siyang family. Dahil sinabi ni Almighty Father sa kanya, hindi siya pwedeng magkaroon ng family. Pero hindi masama ang mag-asawa. Okay? Personally, sinabi ni Almighty Father kay Jeremiah na wag mag-asawa. At gusto ni Almighty Father na mag-focus si Jeremiah sa kanyang ministry. Dahil ayaw niyang mas lalong ma-stress si Jeremiah. Alam ni Almighty Father, no? Yung mga mangyayari, kaya pinigilan niya si Jeremiah. So dito na tayo sa Jeremiah chapter 21. The word which came to Jeremiah from the Lord when King Zedekiah sent to him Pashur the son of Melchiah and Zephaniah the son of Maaseiah the priest. So itong si Pashur, hindi natin alam kung ito yung same na anak ni son of Immer. Pero parehong priest kasi. So hindi natin alam kung lahi ba ni Immer or na si Immer ay kalahi niya si Melchiah kasi same name siya, oh. And same spelling ng name. So, nung time na to si Zedekiah na ang king. Si Zedekiah. Siya na yung last king. Di ba may listahan na tayo? Nilagay ko yung link last time. Yung mga kings, tapos kung good or evil ang ginawa nila, tapos yung mga prophets. Gusto niyo ba ilagay ko ulit yung link? Para makita ninyo sino ba yung kausap ko. So, kinausap ni Almighty Father si Jeremiah. Kasi nagpadala ng mga tauhan si Zedekiah. Hihingi ng advice si Zedekiah na king ng Judah kay Jeremiah. Kaya pinadala si Pashur and Zephaniah. Please inquire of the Lord for us. For Nebuchadnezzar, king of Babylon, makes war against us. Perhaps the Lord will deal with us according to all his wonderful works, that the king may go away from us. Kasi malakas tong time na yon ang Babylon. So si King Nebuchadnezzar, di ba, siya yung king na kay Daniel, siya rin yung king na yon, no? So kung i-check niyo yung ating guidelines sa Bible Gateway, counterpart ni Jeremiah, si Daniel. Kasi si Daniel naman, sa side naman siya ng Kingdom of Israel. Naiintindihan niyo ba? I-check niyo kasi yung
table. So yung nasakop na yung Israel. Yung Judah hindi pa nasasakop. Yun ang ibig sabihin. So dun sa Israel, ang prophet doon ay si Daniel. Dito sa Judah, ang prophet ay si Jeremiah. Pero hindi sila nagkikita, ha? Kasabay din na prophet ni Jeremiah, si Zephaniah, si Habakkuk, at saka si Ezekiel. Pero hindi sila nagkikita-kita. Etong si Zedekiah, yung start ng kanyang kingdom, evil na siya. Tapos yung ending ng kanyang kingdom, evil pa rin. Kaya itong si Zedekiah, sabi niya, nagtatanong siya kay Almighty Father na gustong makipag-war or sakupin or conquer ng King of Babylon na si Nebuchadnezzar ang Judah. Ngayon, hinihingi sila ng advice na para umalis ang King of Babylon. Mawalan ng gana na sakupin ang Judah. And then Jeremiah said to them, "Thus you shall say to Zedekiah." Verse 3. Ito ang sasabihin mo kay Zedekiah. Sabi, "Thus says the Lord God of Israel, Behold, I will turn back the weapons of war that are in your hands, with which you fight against the king of Babylon and the Chaldeans, who besiege you outside the walls, and I will assemble them in the midst of this city. I myself will fight against you with an outstretched hand and with a strong arm, even in anger and fury and great wrath." Yun ang sabi ni Almighty Father, dahil galit siya kay Zedekiah and sa people ng Judah for their wickedness. Kaya ang sabi ni Almighty Father, i-allow niya na matalo ang Judah, sakupin ng Babylon ang Judah. Yung Chaldeans, ano rin sila? Sila yung mga tao or mga tawag sa mga nakatira sa Babylons. Chaldeans, Babylonian, Chaldeans. "I will strike the inhabitant of this city, both man and beast. They shall die of a great pestilence." Magkakaroon ng mga peste, disaster, or calamities. At sisirain ni Almighty Father yung city, pati yung tao, pati yung mga animals. Verse 7, "And afterward, says the Lord, I will deliver Zedekiah, king of Judah, his servants and the people, and such as are left in this city, from the pestilence and the sword and the famine, into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon." Si Almighty Father mismo, ibibigay niya ang mga tao ng Judah sa king of Babylon pagkatapos ng pestilence. Hahayaan ni Almighty Father yon. Kamay ni Almighty Father. Kahit anak niya, ang Judah at ang Israel, hinayaan ni Almighty Father na papunta ang kingdom kay King Nebuchadnezzar. Ulitin natin ng verse 7. "And afterward, says the Lord, I will deliver Zedekiah, king of Judah, his servants and the people." So lahat, pati mga servants, pati yung king, "and such as are left in this city from the pestilence," yung mga matitira sa sa tragedy or matitira sa mga calamity, yun ang ibibigay niya. "And the sword and the famine," kasi magkakaroon din ng taggutom. Ibibigay sa kamay ni Nebuchadnezzar ang mga tao. Nebuchadnezzar, king of Babylon, into the hand of their enemies and into the hand of those who seek their life. "And he shall strike them with the edge of the sword. He shall not spare them or have pity or mercy for them." Hindi sila kakaawaan. Verse 8, "Now you shall say to these people, Thus says the Lord, Behold, I set before you the way of life and the way of death." Si Almighty Father nagsiset ng time natin dito sa mundo. Wala tayong control sa sarili natin, sa buhay natin. Lahat si Almighty Father. Siya nagde-decide para sa atin. Akala natin tayo ang in control? No.
Si Almighty Father, pag-aari niya tayo. Kaya wala tayong control. Verse 9, he who remains in this city shall die by the sword, by famine, and by pestilence. But he who goes out and defects to the Chaldeans who besiege you, he shall live, and his life shall be as a prize to him. Sabi ni Almighty Father, kung dito kayo mananatili sa city ng Judah, Jerusalem, no? Sakop din ng Judah yon. Mamamatay kayo sa sword, sa taggutom at sa mga peste. Pero kung magpapasakop kayo sa mga Chaldeans, sasama kayo papuntang Babylon, mabubuhay kayo. At yung buhay ninyo ay magiging premyo para sa inyo. So gusto ni Almighty Father mag-surrender yung mga tao sa Chaldeans or sa Babylon para matuto. Dahil matitigas ang ulo ng mga tao. For I have set my face against this city for adversity and not for good, says the Lord. It shall be given into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire. Ganun ang ginagawa ni Almighty Father pag matigas ang ulo ng mga tao. Dahil ayaw niyong sumunod sa akin, ibibigay ko kayo sa kalaban para matuto kayo. Hanggang ngayon ganun ang ginagawa ni Almighty Father. Hindi lang to noon, kundi ngayon i-apply natin sa buhay natin. Ngayon, itong experience ng mga tao sa Judah, sa buhay natin ngayon. Huwag tayong matigas ang ulo, dahil pag matigas ang ulo natin, ibibigay tayo ni Almighty Father sa enemy. Verse 11, and concerning the house of the king of Judah, say, hear the word of the Lord, O house of David. Thus says the Lord, execute judgment in the morning, and deliver him who is plundered out of the hand of the oppressor, lest my fury go forth like fire, and burn so that no one can quench it, because of the evil of your doings. So it is a punishment of the Almighty Father, because of the evilness and wickedness of the people. Hahayaan niya yung mga tao na maging captives ng kalaban. Nang sa ganon, matutong magpasakop, matutong sumunod. Verse 13, behold, I am against you, O inhabitant of the valley and rock of the plain, says the Lord. Sino yung inhabitant of the valley and rock of the plain? Sino yung mga tao na yon? Who say, who shall come down against us? Or who shall enter our dwellings? Mga arrogant people. Kung noon may arrogant people na proud people, hanggang ngayon meron ba din? Sinong kakalaban sa amin? No, Tagalog, sinong kakalaban sa amin? Sinong sasakop sa amin? Mayabang ang tao. Pero pag si Almighty Father ang gumawa, hindi naiintindihan ng tao kung gano'ng ka-powerful si Almighty Father. Verse 14, but I will punish you according to the fruit of your doings. Yung kaparusahan ay according sa kung ano ang ginawa natin. Repercussions of our actions. I will kindle a fire in its forest, and it shall devour all things around it. Si Almighty Father, magsisindi siya ng apoy sa forest at matutupok, susunugin lahat ng mga bagay na nakapaligid. Yun ang kaparusahan ni Almighty Father. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao.
So maraming kayang gawin si Almighty Father. Pinipigil lang niya yung sarili niya. Dahil sa kanyang pagmamahal. Dahil very patient si Almighty Father sa atin. Iisipin nyo, hindi, noon pa yan. Nung time ni King Nebuchadnezzar, nung time nung sinakop yung Judah. Up to now, ganatap tayo. Masama ang tao, matigas ang ulo. Kaya ibibigay ni Almighty Father, ulitin ko, sa mga wicked people. Para matuto tayo. At gusto ni Almighty Father, lagi tayo nagpa-practice ng judgment, render judgment, or justice. Magbigay ng justice sa mga tao. Hindi tayo bibigay ng justice sa mga tao eh. Puro tayo laging selfishness. Walang justice sa mundo na to. Dahil lahat greedy. Walang gustong tumulong sa kanyang mga kapwa-tao. Dito sa verse 12, walang gustong tumulong sa mga kanyang mga kapwa-tao. And deliver him who is plundered out of the hand of the oppressor. Pero walang gantong tao na gustong tumulong sa kapwa-tao. Anong ginagawa? Inaabuso pa ang kapwa-tao. Kaya yung galit ni Almighty Father sa end of times. Nakaset na yon. Set in stone. Sa lahat ng mga ginagawa natin, merong repercussions. May mabuti kang ginawa, merong ano yon, may kapalit yon. May masama kang ginawa, may kapalit din yon. Ibe-bless ka ng Almighty Father kung yung ginagawa mo ay kabutihan na naka-inline sa gusto ni Almighty Father, pero kung ginagawa mo ay kasamaan, may resulta rin yon. May kapalit din yon. Anong gagawin ni Almighty Father? Sisindahan niya ang forest ng apoy. Nang sa ganon, matupok lahat. Revelation chapter 3 verse 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Kinakausap tayo ni Almighty Father dahil lahat ng mga ginagawa natin mayroong kapalit. Kaya dapat mag-repent tayo sa ating mga kasalanan. Magsisi tayo. Hindi tayo nagsisisi, no? Akala natin wala tayong ginawang mali. Dito sa Revelation chapter 20 verse 11 to 13. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. Mayaman dito sa mundo, mahirap, kahit anong status sa buhay, nakaharap kay Almighty Father, kahit anong itsura. And books were opened. Maraming libro ang binuksan. And another book was opened. Isa pang libro ang binuksan. Yun yung book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Andon, merong proof si Almighty Father. May book. Nakasulat doon yung mga ginawa natin. Kung bakit napunta ka sa impyerno, kung bakit mapupunta ka sa heaven, nakalagay sa books. May listahan si Almighty Father. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Sabay-sabay hinusigahan ng mga tao. Yung mga nasa impyerno, umattend din. Yung mga nasa heaven, umattend din.
sabay-sabay hinusgahan ng mga tao. The Great White Throne Judgment. At nasa impyerno na sila, pero hindi sila pwedeng lumipat sa heaven. Ay, hindi. Ito, ililipat natin ito sa heaven. Galing siya sa impyerno. Hindi. Maja-justify kung bakit nasa impyerno ka. Kasi may mga tao na hindi nila alam kung bakit sila nasa impyerno. Example, religious leader ka. No? Or preacher or pastor ka, tapos napunta ka sa impyerno, ngayon, hindi mo alam. Maririnig ba tayo ng hindi na tayo maririnig ng mga yon. Ngayon, hindi nila alam kung bakit sila nasa impyerno. Ngayon, dito ililiwanag ni Almighty Father. Nandun, nakasulat sa book, may listahan. Kaya walang makakaligtas. Walang makakaapela. Na hindi, mabait ako, gato ang ginawa ko. Marami akong pinakain ng mga tao. Nakalagay sa book. May proof si Almighty Father. Kaya ito, yung Jerusalem, ibibigay sa King Nebuchadnezzar, sasakupin ng Babylon, dahil sa wickedness ng mga tao. So, ang mga tao, mapupunta sila sa impyerno dahil sa wickedness. Ibibigay ni Almighty Father para maparusahan. Naintindihan niyo ba yung comparison? Para magbago ang tao. No? Dito, may chance pa eh. Dito sa Jeremiah chapter 21. Pero, ngayon, wala nang chance. Pag napunta ka na ng impyerno ka na, wala nang labasan doon. So, hanggang may chance pa tayo ngayon, habang buhay pa, may chance. Okay? Habang yung soul mo, nasa body mo pa. Pero pag may mga taong lumilisan, ano man tawag doon? Pag may mga taong umaalis na sa mundo na to, ang naiisip ko, nakapaghingi ba siya ng tawad kay Almighty Father? Importante yon. Kaya kung yung mga kamag-anak ninyo, hindi ko alam ang buhay ninyo, pero kung mahal ninyo yung mga kamag-anak ninyo, yung mga kaibigan ninyo, pagsabihan nyo sila. Lalo, hindi lang yung mga may sakit. Kasi hindi natin alam yung time natin dito sa mundo. At lagi tayo mag-pray at magbabasa ng Bible. Anytime pwede ka mag-pray. Hindi mo na kailangan pang maghawak ng kung ano. Pag magpe-pray ka, you pray with faith to the Almighty Father. You don't need to hold mga maliliit na mga idols, or kailangan magpunta ka pa sa isang altar para mag-pray ka, or kailangan may makita ka pang isang mukhang tao na statue para mag-pray ka. You don't need to do that. It's idolatry. We must worship our Father in spirit and in truth. When we pray, we are worshiping our Father, because ibig sabihin nun, may tiwala tayo sa tatay natin. He is our real Father. At yung pagmamahal niya, hindi na mawawala yun. Pero pag nagkasala tayo at yung soul ay madumi, hindi na mapapatawad yun. Kahit gaano pa ang sigaw mo sa impyerno, hindi ka na mapapatawad ni Almighty Father. Tatalikuran na. Dahil nandun ka na eh. Maraming chance tayo dito sa mundo. Minsan nalulungkot ako, no, yung mga nandun sa napapanood ko sa internet, yung mga nakamotor, ganon, bigla na lang
pumapailalim sa mga truck, tapos yung mga driver ng mga motorsiklo nawawala na. Kung nakapaghingi kaya ng tawad yun, sorry kaya kay Almighty Father, kasi importante. Pero dapat hindi ka nag-worship ng idols. Dapat natatawagan mo lang si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Wala nang iba. Dahil pag may iba ka pang tinawag, sa impyerno ka. Nababasa naman natin sa Bible, di ba? Kaya huwag na tayong matigas ng ulo. Hindi tradisyon ang importante. Ang importante, itong Bible. Mas matagal pa to sa tradition ninyo. Mas matagal pa to sa ninuno ninyo. Sino ang gumawa ng Bible? Sino nagsulat? Inspired by the Holy Spirit. Si Almighty Father, salita niya to. Mas nauna pa to sa tradition ninyo, sa culture ninyo, sa mga namana nyo, sa mga ninuno ninyo ng mga mali. Itong si King Nebuchadnezzar, no? Nung nabasa natin sa Book of Daniel, wicked siya. Pero sa Book of Daniel, na-save siya. Nagbago siya. Nakilala niya si Almighty Father. So, nung time na to, hindi lang, nung time ng Old Testament, hindi lang yung mga Jew ang nasa-save. Pati na rin si Nebuchadnezzar, na-save siya kasi nagtiwala siya kay Almighty Father. Nagkaroon siya ng takot kay Almighty Father. Diba? Yun ang gusto ni Almighty Father. May takot tayo sa Kanya. Remorseful tayo. Nirespeto natin siya. Humingi tayong tawad sa mga ginawa natin. Nagpapaka-humble tayo. Yun ang gusto ni Almighty Father. At ginagawa yun ni Nebuchadnezzar. Una, wicked si Nebuchadnezzar. Pero yung latter part of his life, naging maayos siyang tao sa paningin ni Almighty Father. Kaya kahit naga naman tayo kasama, ang importante, magtitiwala tayo kay Almighty Father para mabago tayo. So kung may mga kaibigan kayo na nung una salbahe sila, no, wag natin i-judge yung mga kaibigan or mga kamag-anak. Dahil may chance ang mga tao na magbago, binibigyan ni Almighty Father ng chance. So kahit na preacher ka pa, kung mali ang itinuturo mo, hindi mo kilala si Almighty Father, bali wala ang pinaghirapan mo. Kaya importante makilala natin yung tatay natin, humble tayo, titiwala tayo kay Jesus Christ. At yung mga sinashare ninyo, wag yung kasinungalingan. Gaya nung rapture. Walang rapture. Wala akong nabasa sa Daniel, sa Ezekiel, sa Zechariah, sa Isaiah. Ginawa lang yun, invento ni John Darby. Na ngayon ay kalat na kasi nungalingan niya ni Satan. Dahil yung concept ng rapture, mawawala yung mga tao. Yun ang concept nun eh. Mawawala yung mga tao, pati yung body ng mga tao, ang matitira lang mga damit. Or pati damit na wala. Madumi ang katawan ng tao. So bakit maipupunta sa langit? Walang makakapunta sa langit na madumi. Ang katawan ng tao madumi. Si Jesus Christ never nagkasala. Kaya pati yung body niya umakyat sa langit. Tayo, makasalanan tayo. So paano masasama yung katawan natin? Si Jesus Christ lang yon, na yung body na iangat, na punta sa heaven. Tayo ang darating sa
sa atin ay yung kaluluwa natin, yung soul natin. Dahil itong katawan natin na to, imperfect. Madumi ang katawan natin. So, yun pa lang, mali na si John Darby doon. At saka isa pang doon, yung pag nag-rapture na daw, yung mga ibang matitirang mga Christian dito, ibig sabihin may chance pa sila na magsisi. No? Yun yung concept ng rapture. Kasi nungalingan yun. Kaya walang rapture once na dumating si Jesus Christ. Yun na yun. Kasi pag yung rapture, magkakaroon pa ng warning na nawala yung mga kamag-anak ko. Ibig sabihin, naiwan ako, makasalanan ako, tapos nasa langit na yung mga kamag-anak ko. Ngayon, may chance ako ngayon magsisi. Hindi ganon. Mali yun. Karat na yung katuruan na mali na yun, na kasinungalingan yun, na itinuro ni John Darby noong 1800s. Pero prior to 1800s, walang ganong katuruan. Wala sa Bible. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa pagmamahal niya sa ating lahat. Hindi niya tayo iniiwan. Binibigyan niya tayo ng warning, binibigyan niya tayo ng chance to return to Him. Kahit gaano pa tayo kadumi, our Father will forgive us. Because of the blood of Jesus Christ. Hingi tayo ng tawad. Be remorseful. And stop sinning. At yung mga utos ni Almighty Father na nababasa natin, ang priority natin si Almighty Father. Siya ang ating Diyos. Si Jesus Christ ang ating Diyos. Wala nang iba pa. Wala na tayo iba pang tatawagin ng mga idols or names. Only Jesus and the Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Yung mga saints na binabanggit ng ibang mga tao, walang power yon. Gawa-gawa lang ng tao yun. Wala sa Bible yun. Ang mga saints na sa Bible, hindi pinangalanan. Kaya ang mundo na to, punong-puno ng kasinungalingan. Para hindi tayo loko ng kasinungalingan, magbabasa tayo ng Bible. Kahit kayo magbasa kayo ng Bible on your own, kahit hindi kayo manood dito, magbasa ng Bible. To know our Father, to know Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.